Saan nga ba tayo pwedeng magbenta ng lower fees, walang commissions, seller-friendly, lalong-lalo na dun sa mga nag-i-start pa lang mag-online business, hindi kailangan ng mga business papers or business registrations? Meron ba talaga? Hi mga atin kuya, this is Teens at tayo ay nagbabalik. And bago ang lahat, gusto ko pala mag-thank you sa mga nag-comment sa akin sa last video ko kung saan nagsabi ako na mag-i-stop na ako mag-sell sa Shopee sa maraming kadahilanan and nakakataba ng puso and sobrang na-appreciate ko lahat ng mga messages. Hindi lang ako makapag-reply sa lahat kasi nga sobrang busy, pero pag nababasa ko yung mga comments, nakaka-overwhelm at nakaka-touch. So thank you in advance. Ang sagot sa tanong ko kanina ay yes, possible. Meron naman na hindi kailangan ng business registration, lower fees, seller-friendly. Meron naman. Reminder lang mga ate and kuya, ang video na to ay hindi ko ginawa para iwasan natin na mag-business register. Dahil nga, alam naman natin, mandated na or talagang required na ng ating government na magkaroon tayo ng business papers at kailangan iparegister na natin yung mga online business natin. So, kailangan talaga siya. Pero para sa kaalaman ng iba, especially doon sa mga bago pa lang sa online business, sa mga susubok pa lang, ito yung mga madalas kong marinig na usap-usapan sa Facebook, mga comments sa akin sa YouTube na libre daw, lipat na tayo dito, walang commission, walang kailangang business papers. Alamin natin kung legit ba talaga yung mga to at totoo ba? Number 1 ay ang Temu. Yes, legit naman ang Temu kasi dito sa Canada, sa mga hindi nakakaalam, nandito nga ako sa Canada, ang parang pinaka-Shopee namin o yung parang medyo mura-mura aside sa Amazon na online shopping ay ang Temu, at halos lahat ng product or lahat ata ng product ay galing China. So, isi-ship lang siya dito sa Canada, kaya siya medyo mura. Pwede nga bang mag-sell ang mga online sellers sa Pilipinas dito sa Temu? Pwede ba tayong mag-post ng mga products natin? Kasi yun yung sabi ng iba na pwede daw mag-sell sa Temu. Ang sagot ay hindi. As of now, as we speak, hindi pa pwedeng magbenta ang mga Pinoy. Hindi pa tayo pwedeng mag-post ng mga products natin sa Temu. Ang pwede lang ay bumili. So, hindi totoo na pwede kayong mag-sell sa Temu kasi halos lahat from China yung mga sellers nung mga yon. Pwede lang ay bumili tayo sa Temu pero hindi pa tayo pwedeng maging seller. So, huwag kayong maniniwala sa iba na pwede kayong mag-post sa Temu ng mga products nyo at ibenta. No, hindi pwede. Not true as of now. Pangalawa, Shopify. Katunog ng Shopee. Although matagal na to yung Shopify, pwede tayo magbenta sa Shopify. Online seller platform siya. Shopify is like a website. Hindi siya user-friendly like Lazada, Shopee, or TikTok. Not advisable if hindi ka or wala kang background sa web design na kahit konti. Yung iba matagal nga bago makagawa or makasetup ng Shopify account nila, let's say almost a month. Although walang commission every sale, meron naman siyang monthly subscription. Mahal din ang shipping fees ng mga couriers kasi mano-mano na ikaw yung mag-a-arrange kung sino yung tatawagan mo magpipick up ng mga orders nyo. Alam naman natin kapag mga kilalang platforms like Shopee or Lazada, ang mura ng shipping fee nila, minsan free pa nga dahil nga partner na sila. Plus, maramihan talaga itong mga platforms na to na mag-ship. Kaya naman talaga mura yung mga shipping cost nila. Well, maganda naman magkaroon ng Shopify kasi branding nga siya. Mukhang yayamanin na yung shop natin. And as per customer side, ikaw yung maghahanap or mag-a-advertise ng website mo para pumasok yung mga buyers mo. Pangatlo ay ang Sitaw. Sitaw. Online seller platform siya. Pwede tayong magbenta, pero hindi tayo pwedeng magbenta ng mga products natin. Kasi ang pinaka-concept ng Sitaw ay para siyang dropshipping. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung dropshipping, ito yung parang magsusubscribe ka sa mother shop nyo kung saan marami silang paninda. Let's say, bibenta siya ng mga cooking wares, ng mga bed sheets, ng mga kung ano-ano, ng mga electronics.
Tapos kayo, as a seller, ang gagawin nyo ay mag-subscribe kayo at magbabayad kayo ng certain amount para maibenta nyo yung mga products na yon. So parang ang nangyayari, kayo yung nagiging reseller, wala kayong ibang gagawin kasi kapag may pumasok na benta sa inyo, may forward naman yon sa mother shop nyo kung saan yung supplier nyo. As of today, mga ate and kuya, as we speak, nagkaroon ng revocation order si Sitaw galing kay Securities and Exchange Commission na pinapastop na yung operations nila. At nakastate din sa notice na pinagmumulta sila ng 1 million pesos dahil sa paggamit nila ng securities or services without proper documentations or documents. So, kung isa kayo sa mga nagbabalak na sumali as a dropshipper kay Sitaw, unfortunately, hindi nyo na siya mahahanap dahil nga sa bagong pinalabas ni Security Exchange Commission na notice about kay Sitaw. So, right now, it's really unfortunate doon sa mga nag-invest kung paano nila mababawi yung mga ininvest nila, kung may kasiguraduhan ba or kailan nila mababawi yung mga pera nila. Pang-apat ay ang Enstock. Si Enstock sa madalas kong marinig, legit ba talaga sila? Yes, legit naman si Enstock. Yun nga lang, isa siyang web store. Hindi siya pwedeng i-compare kay Lazada or kay Shopee. Kasi si Lazada, si Shopee, or si TikTok, sila mismo yung gumagawa para magkaroon ka ng mga buyers. Sila yung gumagawa ng advertisements para pumasok yung mga buyers at doon, maghihintay na lang tayo, may mga pumapasok na ng orders. Kay Enstock, ang nangyayari ay parang ginagamit lang natin siya. Na para lang siyang tool na kapag meron kang order, pwede mong kunin yung link mo sa Enstock at isend kay buyer. So sa madaling salita, hindi makakapag-search si buyer sa Enstock, hindi niya makikita yung mga paninda nyo unless kayo mismo yung mag-send ng link. So, meaning, tayo ang gumagawa ng paraan para magkaroon tayo ng sales kapag meron tayong in-stock. Tayo yung nag-advertise, tayo yung nanghihikayat sa buyers natin. So, para siyang mano-mano. Kaya naman, as of now, wala silang mga commission fees, hindi kailangan ng mga business registrations kasi nga, ginagamit lang naman natin si Enstock para mas maging organized yung mga pumapasok na orders sa atin at hindi sila yung gumagawa ng paraan para magkaroon tayo ng mga buyers. Gets? Number 5 is the Facebook Marketplace. Isa ito sa mga legit na alternative nating mga online sellers kapag umalis na tayo or wala na tayo sa Shopee, sa Lazada, or sa TikTok dahil sa Facebook Marketplace, talaga namang walang commission fees, hindi ka hanapan ng business registrations dahil kay Facebook Marketplace, tayo ang lahat na gumagawa. Lahat sa atin, panghihikayat ng mga buyers, tayo yung gumagawa ng advertisements. Isa sa Facebook Marketplace, pwede nating maging fallback kapag wala na tayong mga online platforms such as Shopee, Lazada, or TikTok. Gawan nyo na yung mga online shop nyo ng Facebook page kasi makakatulong yon, especially pag may mga suki na kayo ipalike sa kanila. At kapag meron tayong mga Facebook page or sa Facebook Marketplace, pwedeng tayong mag-showcase sa mga paninda natin, i-post pa rin yung mga paninda natin. Yun nga lang, again, mano-mano siya. Kayo mismo yung direct na tatanggap ng pera, so direct yun sa bank account nyo, sa GCash nyo. Hindi katulad sa mga online platforms such as Lazada, Shopee, or TikTok na sila muna yung nagko-collect ng mga benta bago nila ibigay sa inyo. Bawas na yon. Well, dito sa Facebook Marketplace, 100%, of course, walang bawas kasi direct nga sa inyo. Paano naman namin i-ship yun kapag magbibenta ako sa Facebook? Well, again, dahil nga wala namang commission lahat, mano-mano, again, mano-mano siya, kayo mismo yung mag-ship nun. Yung iba, may contact na sa JNT, yung direct mismo sa JNT na mga VIP seller kung saan libre yung pagpipick up ng mga orders nila. Sa LBC, alam ko, libre lang din naman yung pagpapapick up, JRS. Actually, marami ng mga couriers ngayon na mga seller-friendly. So, i-utilize natin yun at gamitin natin yun. So, all we have to do is research lang tayo kung ano yung mga reliable na couriers
dyan sa lugar nyo kasi syempre iba-iba yan. For example, sa lugar namin, ang maganda is JNT and JRS. Pagdating naman kay LBC, okay din ang LBC, yun nga lang, pricey siya compared sa mga nasabi ko kanina. Syempre si buyer, ang pipiliin niya yung mga lower fees, lower shipping fees. Madalas na nagiging courier ko ay ang JNT and the JRS. Pang-anim ay ang Instagram. Yes, pwede tayong mag-post sa Instagram. OG yan. Maraming online sellers dati nung hindi pa sikat ang mga online platforms. Yung mga e-commerce natin sa Instagram nagbebenta. Ngayon, pwede pa naman. So, like, Facebook lang din naman, mano-mano. Kapag may mga orders sa inyo, kayo yung magpapaship. Sa inyo magbabayad directly, kayo din yung magpapaship. So, talaga namang sobrang effort to. Pero, ganun talaga guys. Kung wala naman kayong choice para magpa-register ng business nyo or ayaw nyo magbayad ng commissions, ito lang yung way. Magsipag tayo lalo. And the last one is have your own website. So, ito yung nakikita nyo, especially sa mga yayamani na mga online stores. Yung may sarili silang website, which is mag-add to cart ka. Andun na din yung bayad. So, madali siyang i-navigate kasi may sarili kayong website, which is binabayaran yung pagkakaroon ng sariling website. Yung iba parang monthly ata nagbabayad. So, depende. Maghanap lang tayo ng web developer, mga web designer na nag-offer ng paggawa ng mga website. Marami naman yan. And sa pagkakaroon ng sariling website, again, mga ate and kuya, mano-mano din yan. Kayo din yung mag-arrange ng mga shippings. Kayo yung makipag-contact sa mga couriers nyo, sa mga suki nyong couriers, let's say sa JNT, LBC, or kung saan man. As in, talagang kayo lahat. So, there mga ate and kuya, ito lang yung sa mga pwede natin maging alternatives kapag kumalas na kayo or umayaw na kayo sa mga online platforms na ito dahil nga sa pataas na pataas sa mga commissions. But then again, yung iba, hindi talaga nila susukuan yung pagkakaroon ng mga online platforms or kasali pa rin sila sa Lazada, sa Shopee, or sa TikTok dahil nga naman very convenient siya. Dahil sila na mismo yung gumagawa or nag-a-attract ng mga buyers para sa atin. So, sila na yung nag-a-ads. Yung iba, katulad ni Shopee, nag-hire sila ng mga endorsers such as yung bago ngayon, yung girl group na Bini. Nagbabayad sila sa mga yon, yung mga customer service. And alam niyo naman mga ate and kuya, kapag meron tayong mga Shopee, Lazada, or TikTok, pagdating talaga sa shipping fee, talagang sobrang baba. Dahil nga naman, partnered na sila sa mga ito. Meron na silang agreement for sure, kaya ang bababa ng mga shipping fees. Unlike kapag tayo mismo yung mano-mano na pupunta kay LBC or kay JNT, alam niyo naman mga ate and kuya, magkaiba yung presyo. Parang madalas, doble yung presyo ng shipping fees. Yes, ganun talaga mga ate and kuya. Pag may sarili kang platform, kailangan mag-double effort tayo. Kasi hindi siya ganun kadali kasi tayo mismo yung gagawa ng way para makilala yung mga products natin, para magkaroon tayo ng mga buyers. Unlike kapag sumali tayo sa mga platforms na to, oo, mataas nga yung commissions. Pero ang sukli naman nun ay sila na yung gagawa ng way para magkaroon tayo ng buyers. So, it's up to us guys, mga online sellers, kung ano yung pipiliin natin.